Ninakaw ni Daniel ang 15 taon ng aking buhay upang itayo ang kanyang palasyo habang ginawa niya akong basahan. Sa mismong kama na binili ng aking dugo't pawis, inangkin niya ang ibang babae. Wala na siyang silbi, palamuti na lang, ang malupit niyang sabi habang natutulog ako sa kabilang kwarto. Pwes, kung ako ang nagbigay ng korona niya, ako rin ang babasag nito. Ngunit handa ba akong sirain ang mundong ako mismo ang nagbuo? Bored na ako kay Mrs. Babe. Amoy sibuyas at mantika na. Konting tiis na lang. Makuha ko lang ang mana niya. Tayo na ang legal. Ang malupit na tinig na yon ay nagmula sa isang nakatagong cellphone na nakuha mula sa panloob na bulsa ng mamahaling suit jacket. Napatigil si Catherine sa kanyang ginagawa. Kanina lamang, buong pagmamahal niyang pinaplansa ang mga gusot ng telang iyon, inaalagaan ang bawat hibla na parang inaalagaan niya ang asawang. Akala niya ay nagpapakahirap para sa kanilang pamilya. Tila yelo na gumapang sa kanyang mga ugat ang narinig, kasunod ng isang malamig na katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Bumigat ang kanyang paghinga at isang matinding sikip ang bumalot sa kanyang dibdib na waribay may libu-libong karayom na nakabaon doon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na screen ng aparato. Hindi lamang yon isang mensahe. Mayroong nakalakip na larawan ng isang ultrasound at sa ibaba nito ay nakaukit ang pangalang dudurog sa 15 taon ng kanyang katapatan, si Andrea Brillantes. Ang nakakabinging katahimikan ng silid ay binasag ng mabibigat na yabag mula sa labas ng pintuan. Pumasok ang kanyang biyena na si Doña Carmen, ang mukha ay nakakunot sa kawalang kasiyahan at ang mga mata ay nanlilisik sa panghuhusga. Ano ba naman ayan, Catherine? Napakabagal mo talagang kumilos. Konting plansa lang aabutin ka pa ng siyam-siyam. Mabuti pa ang anak ko kayod ng kayod sa labas, habang ikaw ay walang ginawa kundi maging pabigat sa bahay na ito. Ang matalim na sumbat ng matanda na animoy patalim na lalong humihiwa sa nagdurugo niyang puso. Mabilis na ibinulsa ni Catherine ang patunay ng kataksilan. Ikinuwayom niya ang kanyang mga kamay, itinatago ang panginginig ng mga ito sa likuran ng kanyang palda. Pilit niyang nilunok ang pait na tila asido sa kanyang lalamunan. Pasensya na po, ma. Tatapusin ko na po ito. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi na halos magdugo na sa higpit ng kanyang pagpipigil. Nang talikuran siya ng kanyang biyenan at tuluyang lumabas ng kwarto, muli siyang humarap sa plansahan, isang mainit na patak ng luha ang nakawala mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa nagbabagang bakal ng plansa. Sa isang iglap, naging usok ito at naglaho sa hangin. Ganoon kabilis, ganoon kawalang halaga, tulad ng 15 taon ng kanyang pag-aalaga, pagtitiis at pagiging martir na naglaho lamang dahil sa isang kasinungalingan. Ibinigay niya ang lahat, isinuko niya ang kanyang sariling mga pangarap, ipinagbili ang natatanging lupang pamana ng kanyang mga magulang upang maitayo ang negosyo ng lalaking ng ngayon ay tinatawag siyang amoy sibuyas at mantika. Ang sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay gumagapang sa kanyang kaluluwa. Unti-unting pinapatay ang natitirang pagmamahal na iningatan niya ng mahabang panahon. Mula sa labas ng bintana, gumuhit ang liwanag ng mga ilaw ng sasakyan na pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod, ang pagmamatay ng makina. Dumating na ang haligi ng tahanan na matagal niyang sinamba. Rumihistro ang mga pamilyar na yabag palapit sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Daniel, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. May matamis na ngiti sa mga labi nito habang may hawak na isang kahon ng regalo na nababalutan ng pulang laso. Lumapit ito at banayad na humalik sa kanyang noo. Nagdadala ng pamilyar na amoy ng pabango na ngayon ay tila laso na nakakasuka para sa kanya. Happy anniversary, my love. Ang malambing nitong bati. Ang boses ay puno ng pagkukunwari.
Nakatitig lamang si Catherine sa lalaking kayakap niya. Ang kanyang isip ay naglalayag sa isang madilim na karagatan. Tinatanong ang sarili kung paano niya lalabanan ang demonyong nakangiti sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahang kinalag ni Catherine ang pulang laso ng kahon na inabot ng kanyang asawa nang may matamis na ngiti. Bumungad sa kanya ang isang pira-pirasong telang seda, isang mumurahing bandana na malayo sa inaasahan para sa 15 taong anibersaryo. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, habang pinapasalamatan ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Nang magpaalam si Daniel upang maglinis ng katawan matapos ang buong araw na pagtatrabaho, naiwan si Catherine sa gitna ng kanilang sala. Kinuha niya ang kanyang telepono at bumungad agad sa kanyang social media ang isang larawan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakangiti si Andrea habang suot ang isang kumikinang at dambuhalang kwintas na diamante na may nakasulat na papuri para sa kanyang nag-iisang asawa na sumira daw sa kanya sa pagmamahal. 1 milyong piso laban sa isang mumurahing tela. Ganito na lamang pala ang halaga ng 15 taon ng pag-ibig sa paningin ng lalaking pinagsilbihan niya. Pagsapit ng hapunan, naging mas mapait pa sa ampalaya ang bawat isinusubo ni Catherine. Nakaupo si Daniel sa dulo ng mesa, banayad na humihiwa ng kanyang karne habang nagbibitaw ng mga salitang puno ng panlilinlang. Kailangan nating maghigpit ng sinturon ngayon, Hon. Mahina ang pasok ng pera sa kumpanya kaya bawasan mo muna ang budget sa palengke. Ang malambing nitong pakiusap, wari ba'y isang inosenteng haligi ng tahanan na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sumang-ayon agad si Doña Carmen habang nanginunguya ang pagkaing maagang inihanda ni Catherine. Dapat lang, Daniel. Ikaw na nga itong kumakayod. Ito namang asawa mo ay walang alam, kundi waldasin ang pinaghirapan mo. Tingnan mo nga itong ulam, puro sabaw at walang lasa. Ang mata pobreng dagdag ng matanda na may kasamang matalim na tingin. Tumayo si Catherine, kumuha ng mas maraming ulam at inilagay sa plato ng kanyang biyenan. Sumagot siya ng mahinang pag-unawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig at nawalan na ng kislap ng buhay. Wala siyang karapatang magalit, iyon ang ipinaparamdam nila sa kanya sa sarili niyang pamamahay. Nang dumating ang hating gabi at balot na ng dilim ang buong bahay, naiwan si Catherine sa kusina. Nakatayo siya sa gilid ng lababo, mahigpit na nakahawak sa malamig na marmol, habang ang kabilang kamay ay nakadidiin sa kanyang kaliwang dibdib. Pilit niyang nilalabanan ang pag-alon ng kanyang paghinga. Nag-iingat na huwag makawala ang isang hikbi na maaaring gumising sa lalaking natutulog ng mahimbing sa kanilang kama. Ang lalaking kayakap niya gabi-gabi ay siya ring lalaking pumapatay sa kanya ng unti-unti. Nilunok niya ang kanyang mga luha, hinayaang sunugin nito ang kanyang lalamunan kaysa hayaang makita ng sinuman ang kanyang kahinaan. Ginamit niya ang katahimikan ng gabi upang gumapang patungo sa silid-aklatan ni Daniel. Binuhay niya ang computer nito, tinumbok ang bahagi ng password, at sinubukan ang isang kombinasyon ng mga numero na nakita niya sa social media nung hapon na yon. Ang petsa ng kapanganakan ni Andrea. Nabuksan ang screen, naglalantad ng isang patunay na kahit sa pinakasagradong bahagi ng trabaho ni Daniel ay naroon ang marka ng babaeng yon. Hinanap niya ang mga nakatagong folder hanggang sa bumungad ang isang dokumentong pinamagatang Project A. Hindi ito isang proyekto para sa negosyo ng kumpanya. Isa itong kontrata ng pagbili para sa isang malapalasyong bahay na nakapangalan kay Andrea Brillantes. Binayaran ng buo gamit ang pondong nagmula sa kumpanyang pinuhunanan ni Catherine. Gumuho muli ang natitirang tatag ni Catherine nang mapagtanto na ang perang pinaghirapan niya mula sa pagbenta ng kapirasong lupain ng kanyang mga magulang ay ginagamit ngayon upang paligayahin at payamanin ang isang kabit. Habang pinagmamasdan niya ang mga numero,
at inuusisa ng kanyang isip kung saan nanggaling ang napakalaking halaga ng pondong iyon bukod sa kinikita ng kumpanya. Isang maliwanag na abiso ang lumitaw sa kanang bahagi ng monitor. Isang mensahe mula sa mismong account ni Andrea ang nagpakurap sa kanyang mga mata. Hon, nandito na yung attorney para sa insurance papers ng asawa mo. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Catherine. Wari ba'y may malamig na kamay na sumakal sa kanyang leeg? Anong papeles ng insurance ang tinutukoy ng mga ito? Bakit nasa kamay ng kabit ng kanyang asawa ang mga dokumentong may kinalaman sa kanyang buhay? At higit sa lahat, anong maitim na balak ang inihahanda ng mga ito habang siya ay nagpapakatanga sa loob ng sarili niyang tahanan? Narating ni Catherine ang malaking gusali kung saan nakatayo ang kumpanyang pinuhunanan ng kanyang pawis at dugo. Bit-bit ang isang lalagyang naglalaman ng paboritong tanghalian ng asawa. Nagsuot siya ng maskara ng isang mapagmahal na may bahay, isang papel na kailangan niyang panindigan hanggang sa dulo upang maprotektahan ang kanyang mga plano. Sa kanyang paglapit sa pintuan ng silid pulungan na bahagyang nakasiwang, umabot sa kanyang pandinig ang boses ng isang babaeng nag-uumapaw sa kayabangan. Si Andrea, na ngayon ay hawak ang posisyon bilang isang tagapayo sa kumpanya, ay walang kupas na nilalait ang kanyang pagkatao sa harap ng ibang mga empleyado. Ang baduy talaga manamit ng misis ni boss, para siyang manang nanaligaw sa palengke, hindi ba? Ang matalim na pangungutya ng kabit na sinundan ng pagsang-ayon ng mga nakapaligid. Ngunit ang mas dumurog sa puso ni Catherine ay ang naging reaksyon ni Daniel. Wala itong ginawa upang ipagtanggol ang kanyang karangalan. Sa halip, nakitawa rin ito na tila ba sumasang-ayon sa paglapastangan sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasa niya ngayon. Humigpit ang hawak ni Catherine sa dala niyang lalagyan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, matapang na pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nang matiyak niyang lumabas na ang lahat upang mananghalian sa labas, mabilis at maingat na nagtungo si Catherine sa silid ng accounting. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinaksak ang isang maliit na memory stick sa pangunahing computer. Palihim na kinokopya ang mga lihim na talaan ng pananalapi na matagal nang itinatago sa kanya. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon ng pagdurusa, lalo na nang makaramdam siya ng mga yabag na papalapit sa pasilyo. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, wari ba'y lalabas ang kanyang puso sa matinding kaba na mahuli. Mabilis niyang hinugot ang aparato bago pa man may makapasok at itinarak iyon sa pinakailalim ng kanyang bag. Baon ang panalangin sana ay sapat na ang kanyang nakuha upang idiin ang mga nagkasala. Sa kanyang paglabas patungo sa maluwag na pasilyo ng gusali, sinadya siyang salubungin ni Andrea na may hawak na isang baso ng mainit na kape. Isang malakas na pag-alon ng mainit na likido ang tumapon sa harapan ng malinis na bestida ni Catherine nang sadyain itong ibangga sa kanya ng babaeng pabida. Napaatras si Catherine habang nararamdaman ang matinding hapdi sa kanyang balat na unti-unting namumula. Oh my God! Sorry po, tita. Hindi ko sinasadyang mabuhusan ang luma ninyong damit. Ang mapanuyang paumanhin ni Andrea. Ang muka ay nagkukunwaring nag-aalala, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa panunuya at pagmamalaki. Bago pa man makasagot si Catherine, dumating si Daniel mula sa kabilang pasilyo at nasaksihan ang nangyari. Sa halip na alamin ang kalagayan ng kanyang asawa na nasaktan, umusbong ang inis sa mukha nito. Ano ba namang ginagawa mo rito, Catherine? Nakakaabala ka pa sa mga tao rito sa opisina. Umuwi ka na nga, magpalit ka niyan. Ang malamig na utos ni Daniel habang iniiwasan ang kanyang paningin upang huwag makita ang paghihirap niya. Yumuko si Catherine, pilit na itinatago ang nagliliyab na galit na handa nang sumabog mula sa kanyang dibdib. Sige hon, uuwi na ako. Pasensya na sa abala. Ang mahinahon niyang tugon bago dahan-dahang tumalikod nang walang anumang pagtutol.
Sa bawat paghakbang palayo, sa pugad ng mga ahas na yon, kinuha niya mula sa kanyang bag ang mumurahing bandanang iniregalo ni Daniel noong anibersaryo nila. Walang pag-aalinlangan niya itong ginamit upang ipunas sa natapong kape sa kanyang damit. Tinatrato ang telang iyon bilang isang maruming pamunas sa halip na isang regalo ng pag-ibig. Isang malamig na ngiti ang gumuhitid sa kanyang mga labi habang patuloy sa paglalakad. Nasaktan man siya panandalian sa pisikal na pamamaraan, ang tunay na sandata na magpapabagsak sa kanila ay ligtas ng nakatago sa kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang umaandar na sasakyan habang binabagtas ang kalsada pa uwi, naramdaman niya ang pamilyar na pagyanig ng kanyang cellphone mula sa loob ng bag na hudyat ng isang bagong mensahe. Itinabi niya ang sasakyan upang silipin kung sino ang nagpadala nito. Galing ito sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang mga kakilala. Nang basahin niya ang nilalaman, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Magkita tayo kung gusto mong mabuhay. Muling bumilis ang pagpintig ng kanyang pulso habang inuulit-ulit basahin ang mga nakakikilabot na salita. Sino ang nagpadala nito at anong malagim na lihim ang nakakubli sa mga numerong nasa loob ng kanyang ninakaw na memory stick na maglalagay sa kanyang buhay sa matinding alanganin. Sinundan ni Catherine ang direksyong ipinadala sa kanya ng misteryosong numero patungo sa isang maliit at tahimik na kapihan sa gilid ng lungsod na malayo sa mata ng mga mapanghusga. Pumasok siya sa loob at sa isang madilim na sulok ay nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na blusa, matalas ang mga mata at may matatag na tindig na tila ba sanay na sa mga laban sa buhay. Iyon si Attorney Elena, isang babaeng bakal na may reputasyon sa pagtulong sa mga inaapi, lalo na ang mga babaeng nasadlak sa mapang-abusong relasyon. Sa kanyang pag-upo, ramdam agad ni Catherine ang isang koneksyon sa abogadong nasa kanyang harapan, isang ugnayan ng dalawang babaeng kapwa. May sugat, ngunit piniling maging matatag kaysa magpatalo. Walang pag-aalinlangan na isinalaksak ni Attorney Elena ang memory stick na dala ni Catherine sa dala niyang laptop. Ang bawat paglipat ng kanyang mga daliri sa keyboard ay may bigat at kasiguraduhan. Habang binabasa ng abogado ang mga datos na lumitaw sa screen, unti-unting kumunot ang noo nito at napalitan ng seryosong ekspresyon ang kaninang kalmado nitong mukha. Mas malala pa ito sa simpleng pambababae, Catherine. Ang basag ni Attorney Elena sa katahimikan, ang boses ay mababa, ngunit may bigat na nagparamdam kay Catherine ng matinding panganib. Hindi lamang siya nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya, gumagawa siya ng mas malaking krimen. Insurance fraud. Sinisiguro niyang malinis ang kanyang pangalan sa mga papeles habang itinatapon ang lahat ng responsibilidad sa iyo bilang co-founder. Kapag bumagsak ang kumpanya at pumutok ang iskandalo, ikaw ang papasok sa kulungan habang siya ay nagpapakasaya kasama ng kanyang bagong pamilya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Catherine. Wari ba'y isang ahas na pumulupot sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan ay siya palang naghahanda ng hukay na paglilibingan sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng pag-asa ang ipinakita sa kanya ni Attorney Elena. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Ang dugtong ng abogado habang itinuturo ang isang lumang dokumento sa screen. Ang lupaing ipinagbili mo para sa puhunan niya ay nagbibigay sa iyo ng karapatang bawiin ang buong halaga ng iyong ininvest bago pa man malugi ang kumpanya. Mayroon kang karapatan sa bawat sentimo na kinuha niya sa iyo. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ni Catherine, isang awit ng paglaya na unti-unting pumapawi sa takot na bumabalot sa kanya. Makinig kang mabuti sa akin, Catherine, ang seryosong payo ni Attorney Elena habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Mula ngayon, kailangan mong maging pinakamagaling na artista. Huwag mong ipapahalata
ang iyong mga nalalaman hanggat hindi mo nakukuha ang lahat ng nararapat sa iyo. Ang bawat ngiti mo sa kanya ay dapat maging isang kasinungalingan at ang bawat yakap mo ay dapat maging isang patibong. Ang mga salita ng abogado ay tumatak sa isipan ni Catherine, nagbibigay sa kanya ng lakas at panibagong direksyon. Hindi na siya ang martir na asawang handang magtiis. Mula sa araw na yon, siya na ang mangangaso at si Daniel ang kanyang bibiktimahin. Habang magkaharap silang dalawa sa mesa, sabay nilang itinaas ang kanilang baso ng simpleng tubig. Isang tahimik na sumpaan ng dalawang babaeng pinag-isa ng sakit at ng uhaw sa katarungan. Pagbalik ni Catherine sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng isang matalim na tingin mula sa kanyang biyenan. May hawak itong isang makapal na pliego ng mga papel na may mga nakasulat na hindi niya maintindihan. Nariyan ka na pala, Catherine. Pirmahan mo ito. Kailangan ni Daniel para sa bagong loan na kukunin niya para sa expansion ng kumpanya. Ang utos ni Doña Carmen habang iniaabot sa kanya ang mga dokumento at isang ballpen. Alam na agad ni Catherine kung ano ang nilalaman ng mga papel na yon. Isang panibagong patibong na ididiin siya lalo sa kumunoy ng utang na hindi naman siya ang nakinabang. Tinitigan niya ang linya sa ilalim kung saan dapat niyang ilagda ang kanyang pangalan. Ang linyang magiging tanikala na habang buhay siyang igagapos sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa harap ni Daniel na puno ng pagmamalaki at kagustuhang mapalayas ang lahat sa kanyang nakikitang problema, pilit na pinatatag ni Catherine ang kanyang sarili. Ramdam niya ang bigat ng mga papel na hawak niya, hindi dahil sa laki ng obligasyon na nakasaad dito, kundi dahil sa bigat ng mga kasinungalingan na nagbubunsod dito. Huwag kang mag-alala, Daniel, ang kanyang malumanay na tugon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng kakaibang determinasyon. Tutulungan kita. Ngunit sa likod ng nakangiting muka ay isang malalim na pagdadalamhati at pagkadismaya ang nakatago. Sa halip na pirmahan ang mga dokumento, dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen. Kumuha siya ng isang malinis na baso ng tubig at sa kanyang nanginginig na mga kamay, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng basong yon sa ibabaw ng mga papel na naglalaman ng kanyang kapahamakan. Ang mga letra at numero ay agad na nagmistulang mababakas na larawan ng pagkawasak, habang ang likido ay dahan-dahang umagos pababa, sumasalamin sa kanyang mga luha na kailangan niyang pigilan upang hindi masira ang kanyang plano. Nagulat si Daniel sa biglaang kilos ni Catherine. Ang mukha niya ay agad na napalitan ng pagkainis at pagdududa. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang tinig ay tumataas na. Wari ba'y isang tigre na napagtanto na ang kanyang biktima ay hindi pala kasing tanga ng kanyang inaakala. Tinignan siya ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng determinasyon. Hindi ko ito mapipirmahan, Daniel. Hindi ko kayang pasanin ang kasalanan na hindi ko ginawa. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na tila ba ito ang unang pagkakataon na siya'y nakapagsalita ng kanyang salobi. Ang bawat pirma ko ay magiging kasabwat sa iyong panloloko. Hindi ko ito magagawa. Hindi ako ang iyong tanga. Kasabay ng kanyang pagtalikod, hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan naroon ang lahat ng sakit na kanyang inipon ng matagal. Nararamdaman niya ang paghihigpit ng kanyang paghinga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng paglaya na unti-unting bumabalot sa kanyang kaluluwa. Isang malamig na hininga ang bumalot sa kanyang likuran habang bumalik siya sa kanyang silid. Ang pader na dati niyang kinagisnan ay tila naging malamig at estranghero. Ang bawat gamit na nakikita niya ay tila naging mga paalala ng mga kasinungalingan at panlilin lang na kanyang dinanas. Dahan-dahan niyang pinapikit ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan ay muling bumalik ang mga alaala ng pagmamahal at sakripisyo na kanyang ibinigay sa lalaking ito. Ang mga pangarap na kanyang isinuko
Ang mga pangarap na kanyang pinagsaluhan, lahat ng yon ay tila naglaho lamang na parang usok sa hangin. Ngunit sa gitna ng karimlan, isang liwanag ang unti-unting sumilay sa kanyang isipan. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang bagong kaalyado, si Attorney Elena. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa kanyang isipan. Kailangan mong maging pinakamagaling na artista. Hindi na siya ang asawang napaniwala sa mga matatamis na salita. Siya na ngayon ang dalubhasang mananayaw sa gitna ng entablado ng kasinungalingan. Sa kanyang pagdilat, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso at isipan. Hihigpitan niya ang kanyang sinturon, hindi upang magtiis, kundi upang maging mas matatag. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Pipilitin niyang makahanap ng paraan upang mabawi ang lahat ng kinuha sa kanya, hindi sa pamamagitan ng paghingi, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at talino. Habang nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi nagpatibag sa kanya, bagkus ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang paninindigan. Sa halip na sumuko sa kadiliman, pinili niyang lumikha ng sarili niyang liwanag. Nanlalamig ang mga daliri ni Catherine habang nakatitig sa piraso ng larawang hawak niya. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim na bumaon sa kanyang puso. Doon sa maliit na papel na yon, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Carmen na may malawak na ngiti habang masayang hinahawakan ang namimintog na tiyan ni Andrea Brillantes. Ang sikat ng araw sa larawan ay tila nangungutya sa dilim na bumabalot ngayon sa silid ni Catherine. Ito ang babaeng itinuring niyang sariling ina. Ang babaeng pinagsilbihan niya ng may buong katapatan sa loob ng 15 taon. Ngunit sa likod pala ng kanyang mga sakripisyo ay ang malansang pagtatraidor na ito. Naramdaman ni Catherine ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Biglang bumaha ang mga alaala sa kanyang isipan, mga alaalang tila ba mga multo ng kahapon na bumabalik upang saktan siya muli. Naalala niya ang araw na umiyak siya ng husto habang pinipirmahan ang pagbebenta sa huling lupang pamana ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang ama at ina, upang mabili lamang ang mga mamahaling gamot ni Doña Carmen noong ito ay nagkasakit. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pagmamasahe sa mga paa ng matanda. Ang pagtitiis sa bawat pabalang na salita nito dahil lamang sa paniniwalang bahagi yon ng kanyang tungkulin bilang manugang. Ang lahat ng pag-ibig at pag-aalaga na kanyang ibinigay ay itinapon lamang sa putikan. Ang sakit na kanyang nadarama ay hindi na mauuwi sa pag-iyak. Sa halip, ito ay namuo bilang isang matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib, pinapatay ang huling bakas ng awa na natitira sa kanyang puso. Nang dinala ni Catherine ang larawang iyon sa tanggapan ni Attorney Elena, wala nang anumang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tuyong-tuyo na ang kanyang mga balon ng pighati na palitan ng isang malamig at matalas na paninindigan. Gawin na natin ang dapat gawin, attorney, ang maikli niyang sabi. Ang tinig ay matatag at walang panginginig. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang secret deed of assignment, ang dokumentong maglilipat ng kanyang mga karapatan at ari-arian palayo sa mga kamay ni Daniel. Ramdam niya ang bawat titik ng kanyang pangalan bilang isang deklarasyon ng digmaan, isang pagpunit sa tanikalang nag-ugnay sa kanya sa pamilyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Habang naghihintay siya sa labas, kinuha niya ang kanyang telepono at bumungad sa kanya ang isang bagong post ni Andrea. Isang larawan ni Doña Carmen na nakasuot ng apron, masayang nagluluto ng sarsa para sa babaeng kumuha ng kanyang asawa na may nakasulat na caption na nagsasabing nahanap na raw niya ang tunay na pamilyang nagpapahalaga sa kanya. Ang bawat salita ay tila laso na humahalo sa dugo ni Catherine, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Sa halip,
Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang huling tibok ng pagiging martir na tuluyan ng pumanaw. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na kanina pa niya tinitignan. Nang sagutin ito ng kabilang linya, hindi nagbago ang kanyang matikas na disposisyon. Gusto kong ibenta ang bahay na tinitirhan namin. Ngayon na. Ang kanyang malamig na utos sa ahente ng real estate. Ang bahay na yon na dati niyang tinuring na kuta ng kanyang mga pangarap ay isa na lamang bilangguan na puno ng mga alaala ng panlilinlang. Habang nakatingin siya sa kawalan, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan dahil sa bawat segundo ng katahimikan, mas naririnig niya ang bulong ng kanyang sariling paglaya mula sa impyernong kanyang binuo. Mabilis ang pag-akyat ng kaba sa dibdib ni Catherine nang maabutan niya si Daniel sa loob ng kanyang maliit na silid-aralan. Ang mga kamay nito ay marahas na naghahalongkat sa kanyang mga personal na gamit. Bakas sa mukha ng asawa ang desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na binubuksan ng bawat drawer. Hinahanap ang isang bagay na magliligtas sa kanya mula sa papalubog na bangka ng kanyang mga utang. Nasaan ang titulo ng bahay, Catherine? Alam kong itinago mo yon. Ang pasigaw na tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila ba may karapatan pa rin siya sa lahat ng bagay sa loob ng tahanang yon. Nanatiling kalmado si Catherine. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Sa kanyang isipan, kailangan niyang maging isang bihasang manlalaro sa sarili niyang bakuran. Hon, huwag kang mag-alala. Inilagay ko ang titulo sa safety deposit box sa bangko noong nakaraang linggo para masiguro ang kaligtasan nito. Ang malambing niyang tugon, isang kasinungalingang binalot niya ng pag-aalala. Masyado nang magulo ang sitwasyon. Ayaw ko lang na may mawala pa sa atin. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Sinusubukang basahin ang katapatan sa kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, ang labis na kayabangan ng asawa ang naging kalaban nito. Naniniwala itong sadyang mahina at sunod-sunuran lamang si Catherine. Kaya naman bumalik ang tiwala nito at bumuntong hininga. Nang makaalis si Daniel kasama ang kanyang ina upang bisitahin si Andrea, naiwan si Catherine sa gitna ng katahimikan ng bahay. Isang katahimikang tila nagbibigay sa kanya ng basbas upang isagawa ang pinakamalaking hakbang ng kanyang plano. Saktong 10:00 ng umaga nang dumating ang isang misteryosong mamimili, isang matandang bilyonaryo na kakilala ni Attorney Elena. Dahan-dahang iginaya ni Catherine ang panauhin sa bawat sulok ng tahanan. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig na yari sa Nara ay tila isang paglalakbay sa kanyang nakaraan. Bawat silid ay may kwento ng kanyang sakripisyo. Ipinakita niya ang kusina kung saan siya nagbuhos ng oras sa pagluluto ng mga pagkaing hindi man lang pinahalagahan at ang sala kung saan siya nanatiling gising hanggang madaling araw upang hintayin ang pag-uwi ng asawang galing sa ibang babae. Hindi lamang ito simpleng bato at semento na kanyang ibinebenta. Ibinibenta niya ang 15 taon ng kanyang buhay na ninakaw mula sa kanya. Ang bawat detalye ng bahay ay tila humihingi ng tawad sa kanya, habang ang bawat pirma niya sa kontrata ay nagpaparamdam ng isang kakaibang bigat na unti-unting gumagaan sa bawat segundong lumilipas. Nang matapos ang pirmahan, isang digital na abiso ang lumitaw sa screen ng kanyang telepono, nagpapakita ng isang napakalaking halaga na ngayon ay ligtas nang nakadeposito sa isang international na trust account. Napagkasunduan na magkakaroon siya ng 15 araw na palugit bago tuluyang lisanin ang bahay, 15 araw upang tapusin ang kanyang huling obra. Bago lumisan ng mamimili, lumapit si Catherine sa pinakamahalagang painting sa kanilang sala, isang obra maestra na siya mismo ang bumili gamit ang kanyang unang sahod at mana. Dahan-dahan niyang ibinaba ang painting mula sa pagkakasabit nito sa dingding.
Ramdam niya ang lamig ng kwadro sa kanyang mga palad. Ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na nananatili sa loob ng tahanang iyon. Nang pumatak ang dilim, bumalik si Daniel sa bahay. Bakas ang pagod at inis sa kanyang mukha dahil sa hindi na resolbang problema sa kumpanya. Agad na napansin ng kanyang mga mata ang malaking bakante sa gitna ng dingding sa sala. Ang bahaging iyon ay tila isang sugat na nakabukas sa gitna ng karangyaan ng kanilang tahanan. Saan napunta yung painting, Catherine? Ang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at namumuong galit. Tumingin si Catherine sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, parang isang salamin na hindi nagpapakita ng anuman. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang mahabang lubid na unti-unting napapatid. Nag-iiwan ng isang tanong na magiging simula ng katapusan ng lahat ng kanilang binuo. Tumingin si Catherine kay Daniel nang may bakas ng pekeng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa kabila ng dambuhalang kasinungalingang namumuo sa kanyang isipan. Ipinadala ko muna sa isang bihasang restorer, Hon. Napansin ko kasing unti-unti nang kumukupas ang mga kulay nito dahil sa sikat ng araw. Ang malambing niyang paliwanag, isang boses na kasing kinis ng seda, ngunit kasing talim ng patalim sa likuran. Napakamot na lamang si Daniel sa kanyang ulo. Ang kanyang isip ay masyadong abala sa mga nagbabadyang problema sa kumpanya upang mapansin ang kawalan ng katotohanan sa mga salita ng kanyang asawa. Pinaniwalaan niya ang katwiran ni Catherine dahil sa kanyang paningin, ang kanyang asawa ay mananatiling isang simpleng babae na ang tanging inaalala ay ang ayos ng kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, palihim na nagdiwang ang puso ni Catherine. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan sa bahay na yon ay dahan-dahan na niyang tinatanggal, isa-isa, hanggang sa wala nang matira, kundi ang hungkag na alaala ng kanilang huwad na pagsasama. Habang nagpapatuloy ang mga araw, ang tensyon sa loob ng kumpanya ni Daniel ay umabot na sa sukdulan. Isang gabi, umuwi si Daniel na masama ang timpla. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga kilos ay puno ng panginginig. Hindi ko maintindihan. Lahat ng mga accounts na dapat ay may laman ay biglang naging frozen. Ang sigaw niya sa loob ng kanilang silid, bawat salita ay tila isang pag-atake sa katahimikan ng gabi. Habang nagbubuhos si Daniel ng kanyang puot, tahimik namang nagmamasid si Catherine mula sa gilid. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa mga dokumentong nakuha niya. Mga dokumentong ngayon ay nasa kamay na ng Insurance Commission. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya ng Luadaw Bauhim na ginawa ni Daniel, isang lihim na hakbang na unti-unting sumasakal sa leeg ng kanyang asawa nang hindi nito namamalayan. Pinapanood niya si Daniel na magmukhang isang taong nalulunod sa sarili niyang mga kasalanan at sa halip na maawa, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Dumating ang hating gabi at lalong naging mabigat ang atmosfera sa loob ng bahay. Umuwi si Daniel na amoy alak. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na diretso at ang kanyang pananalita ay putol-putol na. Sa kanyang kalasingan, nagsimula siyang magwala, hinahagis ang mga kagamitang nakikita niya sa sala. Ang isang kristal na baso ay tumama sa pader at nagkapira-piraso sa sahig, naglalabas ng tunog ng pagkabasag na yumanig sa buong kabahayan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang malas sa buhay ko. Ang sumbat ni Daniel kay Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing nanggagaling sa kanyang sariling kabiguan. Walang imik si Catherine, dahan-dahan niyang nilapitan ang mga piraso ng baso at sinimulang pulutin ang mga ito. Ang bawat matalas na dulo na dumidikit sa kanyang balat ay tila paalala ng bawat sakit na idinulot sa kanya ni Daniel. Nililikom niya ang mga bubog tulad ng paglikom niya sa bawat ebidensya ng kataksilan ng kanyang asawa. Inihahanda ang lahat
para sa huling pagtutuos. Nang sumapit ang madaling araw, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Nakaupo si Catherine sa kanilang sala, naghihintay sa pagsikat ng araw na magdadala ng panibagong yugto sa kanyang plano. Nabalik lamang siya sa kanyang sarili nang makarinig siya ng marahang pagkatok sa kanilang pangunahing pintuan. Ang tunog ay tila isang babala na may paparating na bulto ng kaguluhan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Ang kanyang puso ay pumipintig ng may kakaibang kaba. Sa kanyang pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa ganoong kaagang oras, lalo na sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Nakatayo sa harap ng kanyang pintuan si Andrea Brillantes. Ang mukha nito ay puno ng kapalaluan at ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat sulok ng bahay na tila ba pag-aari na niya ito. May bitbit itong isang maliit na bag at ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang angkinin ang kanyang korona. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babaeng kumuha ng kanyang asawa. "Hi tita, nandyan ba ang asawa ko?" Ang tanong ni Andrea. Ang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Catherine. Isang direktang paghamon na magpapabago sa daloy ng lahat. Ang presensya ng babaeng ito sa loob ng kanyang tahanan ay ang huling mitya na magpapasiklab sa naglalayab na galit na matagal nang kinikimkim ni Catherine. Isang paghaharap na walang sinuman ang handang harapin. Pumasok si Andrea sa loob ng bahay na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bawat sulok nito. Umupo siya ng buong kumpiyansa sa gitna ng malambot na sofa, habang ang kanyang mga mata ay nanunuring naglalakbay sa mga mamahaling dekorasyon na pinaghirapang buuin ni Catherine. Mula sa kusina, lumabas si Doña Carmen na may dalang baso ng sariwang juice. Bagaman bakas ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ng matanda, mas nangingibabaw ang pag-aalaga nito kay Andrea. Lalo na nang haplusin nito ang tiyan ng babae na tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat kilos ng kanyang biyenan ay isang panibagong sugat sa puso ni Catherine. Isang malinaw na pagpapakita na ang 15 taon ng kanyang paninilbihan ay madali lamang palitan ng isang pangako ng tagapagmana. Tumingin si Andrea kay Catherine na may kasamang mapanuyang ngiti. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa tamis na may halong lason. "Tita, baka naman pwedeng ipagtimpla mo ako ng gatas? Alam mo naman, masela ng tagapagmana ng mga Padilla. Kailangan ng tamang nutrisyon para lumaking malusog ang baby namin ni Hubby." Ang pangungutya ni Andrea habang hinahaplos ang kanyang tiyan ng may pagmamalaki. Inasahan ni Andrea at maging ni Doña Carmen na sasabog sa galit si Catherine na maglulupasay ito sa sakit o magwawala dahil sa tindi ng insulto. Ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Ang mukha ni Catherine ay parang isang kalmado, ngunit malalim na lawa. Walang anumang emosyon na mababakas. Isang bagay na nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Andrea. Dahan-dahang tumayo si Catherine at nagtungo sa kusina nang walang imik. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba isang tambol na naghahanda para sa isang malaking laban. Hindi siya nagtungo doon bilang isang alipin, kundi bilang isang babaeng handa nang tapusin ang lahat. Inihanda niya ang gatas, maingat na hinalo ang bawat patak nito, habang ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga dokumentong hawak ni Attorney Elena. Pagbalik niya sa sala, dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa harap ni Andrea. Yumuko siya ng bahagya, sapat lamang upang ang kanyang mga labi ay makalapit sa tenga ng babaeng kumuha ng kanyang asawa. "Uminom ka ng marami, Andrea," ang pabulong na sabi ni Catherine. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo na nagpataas ng balahibo ng kausap. Dahil baka sa kulungan, wala ng gatas na kasing sarap nito. Lasapin mo ang bawat patak dahil iyan na
Ang huling pribilehiyong matitikman mo bago ka mabulok sa rehas kasama ng asawa mo. Ang bawat salita ni Catherine ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kumpiyansa ni Andrea. Ang basong hawak ng babae ay dahan-dahang nayanig hanggang sa tuluyan itong madulas mula sa kanyang mga kamay. Ang puting likido ay kumalat sa sahig. Nagmistud lang isang maruming mantsa sa gitna ng malinis na karpet, kasabay ng tunog ng pagkabasag ng kristal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na nilingon ni Catherine ang dalawang babaeng naiwang tulala at nanginginig sa takot. Tumalikod siya ng may buong dangal. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay puno ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man siya makarating sa itaas, ang nakakabinging katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng pagring ng telepono ni Doña Carmen. Ang matanda ay nagmamadaling sumagot, ngunit sa isang sandali lamang, ang kulay sa mukha nito ay naglaho at napalitan ng matinding takot. Ano? Daniel, anong nangyayari? Ang pasigaw na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang tinig ni Daniel mula sa kabilang linya ay nag-uumapaw sa desperasyon at takot, sapat na upang marinig ng lahat sa loob ng bahay. Ma, na-raid ang opisina. Papunta na dyan ang mga pulis. Itago niyo ang lahat ng papeles. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabagsak sa huling kuta ng kanilang mga kasinungalingan. Bumukas ang pangunahing pinto nang may matinding puwersa. Iniluluwa ang isang Daniel na hindi na makikilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata ay nanlilisik at namumula sa puyat at takot, habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang pagbagsak. Hindi na siya ang makisig na negosyanteng hinahangaan ng lahat. Isa na lamang siyang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. Nasaan ang mga papeles, Catherine? Ang titulo ng bahay ibigay mo sa akin. Kailangan nating ilipat ito sa pangalan ni Mama bago pa mahuli ang lahat. Ang pasigaw na utos ni Daniel, ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa desperasyon, habang marahas na hinahaltak ang mga drawer sa sala. Sa kabilang sulok, ang kaninang mayabang na si Andrea ay nakatulala lamang. Nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa kanyang tiyan, habang si Doña Carmen ay humahagulgol na sa takot. Ang bawat hikbi ay puno ng pagsisisi sa binuo nilang kasalanan. Sa labas ng tahanan, ang dilim ng gabi ay binalot ng kumukitit-kitit na asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang pamilyar na tunog ng mga sirena na papalapit ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng mga natitirang sandali ng kanilang kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahang tunog ng pag-ikot ng gulong ng maleta ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang bumaba si Catherine. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan at dangal. Nakasuot siya ng isang simpleng damit. Ang kanyang muka ay kasing linaw ng kristal at kasing tatag ng batong nara. Bitbit niya ang isang maliit na maleta. Isang maletang naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit at mga alaalang hindi na bahira ng pera ni Daniel. Siya ang sentro ng katahimikan sa loob ng isang bagyong pilit na sumisira sa kanilang tahanan. Nang makita siya ni Daniel, tila nakakita ito ng huling salbabida sa gitna ng malalim na karagatan. Patakbo itong lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat ni Catherine. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa takot. Catherine, my love, iligtas mo ako. Gamitin natin ang bahay na ito bilang bail. Alam kong mahal mo ako. Hindi mo hahayaang mabulok ang ama ng magiging mga anak natin sa kulungan. Ang pagsusumamo ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pilit na ginagamit ang huling barahan ng pag-ibig na akala niya ay naroon pa rin. Tinitigan siya ni Catherine ng matagal. Isang tingin na puno ng awa para sa isang taong hindi alam ang halaga ng katapatan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Daniel mula sa kanyang balikat. Isang pagkilos
na tila pagputol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Kinuha ni Catherine mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre at inihagis ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Daniel. Hindi na iyo ang bahay na ito, Daniel, at lalong hindi na kita asawa. Ang malumanay, ngunit nakapangingilabot na, sabi ni Catherine. Ang kanyang tinig ay tumagos sa ingay ng paligid. Binuksan ni Daniel ang sobre nang may nanginginig na mga daliri at doon ay bumungad sa kanya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan, isang eviction notice. Ang bawat letra sa papel na iyon ay tila mga pako na bumaon sa kanyang pagkatao. Ikaw ang nagbenta ng bahay ko? Hayop ka! Traidor ka! Ang hiyaw ni Daniel. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit habang pilit na sinusunggaban si Catherine. Ngunit ang dating takot sa mga mata ni Catherine ay napalitan na ng isang matikas na paninindigan, handang harapin ang anumang hagupit ng huling sandali ng kanilang pagkawasak. Bago pa man magawang dapuan ng mga kamay ni Daniel ang leeg ni Catherine, isang marahas na pagtulak sa pintuan ng niyanig ang buong silid. Pumasok ang mga awtoridad sa gitna ng sigalot. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa nagngangalit na galit ni Daniel. Mabilis na ginapos ng mga posas ang mga kamay ng lalaking dati ay tinitingala ni Catherine, ang tunay na hatol ng batas na pumigil sa anumang karahasang binalak nito. Nakatayo si Catherine sa gitna ng sala. Ang mga mata niya ay matalim na nagmamasid sa lalaking unti-unting binabayaran ng kanyang mga kasalanan. Wala siyang takot na nararamdaman, tanging isang malalim na pagod at ang malamig na katotohanan na ang 15 taon ng kanyang pag-ibig ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Tinitigan ni Catherine ang asawa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng panginginig sa kabila ng matinding tensyon. Hindi mo bahay ito, Daniel. Pera ko, dugo ko, at pawis ko ang nagtayo ng bawat haligi nito. Ngayon, binabawi ko na ang lahat ng sa akin dahil kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa mga sakripisyo ko. Ang bawat salita ni Catherine ay tila isang matalas na hatol na tumagos sa pagkatao ni Daniel. Itinuro niya ang pintuan. Ang bawat daliri niya ay simbolo ng kapangyarihan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang dating hari ng tahanan ay naging isang hamak na bilanggo sa harap ng babaeng akala niya ay habang buhay na mananatiling bulag at bingi sa kanyang mga panloloko. Sa isang sulok, ang mukha ni Andrea ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat kumpiyansa na ipinakita niya kanina ay naglaho na parang bula. Isinalaysay ni Catherine sa mga pulis ang bawat nakuhang ebidensya mula sa mga account ni Andrea, ang mga pondong ninakaw mula sa kumpanya na ngayon ay magiging tanikala sa leeg ng babaeng nangarap kumuha ngungwa ng kanyang korona. Samantala, lumuhod si Doña Carmen sa harapan ni Catherine. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Catherine, parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan. Saan kami pupunta? Ang pagsusumamo ng matanda na puno ng pait at takot. Dahan-dahang binawi ni Catherine ang kanyang damit mula sa maruming pagkakahawak ng matanda. Magsama-sama kayo sa impyernong binuo ninyo, ma. Tapos na ang pagiging martir ko. Ang huling sagot ni Catherine na nagtapos sa lahat ng ugnayang pampamilya na nagpahirap sa kanya. Kinuha ni Catherine ang kanyang maliit na maleta at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga gintong giling na maleta sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay at kalayaan. Huminto siya sandali upang hubarin ang kanyang singsing sa kasal, ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos, at marahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng baso ng natapong gatas. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang bawat tinik na sumusugat sa kanyang puso sa bawat gabi ng paghihintay. Ang kanyang bawat hakbang palayo
ay isang pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na kabanata na kailanman ay hindi na niya muling babalikan. Sa labas ng gate, naghihintay ang sasakyan ni Attorney Elena. Ang liwanag ng bagong umaga ay unti-unting sumisilay sa abot tanaw. Isang huling tingin ang ibinigay ni Catherine sa dambuhalang mansyon na dati niyang tinuring na pangarap. Ngunit ngayon ay isa na lamang hungkag na estruktura ng kasinungalingan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang pisngi. Tila isang mahinhin na halik ng kalayaan. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya magpapatuloy, kundi kung anong uri ng ganda ang naghihintay sa kanya sa isang buhay na siya na mismo ang may-ari ng sariling kapalaran. Lumipas ang 3 taon na tila ba isang mahaba at mahinahong panaginip pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa mga dahon ng punong mangga sa loob ng malawak na hardin ng kanlungan ni Catherine, isang tahanang itinayo niya para sa mga kababaihang nawalan ng tinig at pag-asa. Wala na ang amoy ng sibuyas at mantika na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkakagapos. Ngayon, ang tanging humahalimuyak sa paligid ay ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong timplang kape na pinagsasaluhan ng mga taong kanyang tinutulungan. Nakasuot si Catherine ng isang asul na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Sa likod ng mga rehas ng pambansang bilangguan, ang dating makapangyarihang si Daniel Padilla ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng namuti at ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay nagkukwento ng pagsisisi at pangungulila. Sa bawat gabing nag-iisa siya sa loob ng malamig na selida. Wala na ang kanyang mga ari-arian, wala na ang kanyang dangal. Samantala, si Andrea Brillantes ay tuluyan ng nilimot ng mundo, nagpapasalin-salin sa iba't ibang piling ng mga lalaki hanggang sa mauwi sa isang buhay na puno ng karahasan at kakulangan, malayo sa karangyaang akala niya ay kanyang makakamtan. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang maliit na silid sa gilid ng lansangan, hinhintay ang bawat sentimong padala ni Catherine na sapat lamang upang mairaos ang kanyang gutom. Isang huling pagpapakita ng kabutihang loob ni Catherine na higit pa sa nararapat sa matanda. Isang batang babae na may pulang mga mata. Dahil sa pag-iyak ang dahan-dahang lumapit kay Catherine sa gitna ng hardin. Ramdam ni Catherine ang bawat panginginig ng mga balikat nito. Isang pamilyar na eksena na dati ay siya mismo ang bida. "Laban lang, nandito ako. Hindi ka mag-iisa," ang malumanay na sabi ni Catherine habang hinahaplos ang likod ng babae. Ang boses ay puno ng kalinga na tila isang gamot sa isang sugatang kaluluwa. Sa bawat babaeng kanyang niyayakap, unti-unti ring naghihilom ang mga natitirang peklat sa kanyang sariling puso. Hindi na siya nagtatanim ng galit sa mga taong sumira sa kanya. Sa halip, ipinagpapasalamat niya ang bawat sakit dahil iyon ang nagturo sa kanya kung paano tumayo at maging liwanag sa iba. Nabalik lamang ang diwa ni Catherine nang marinig niya ang mga mabagal na hakbang mula sa pasilyo ng hardin. Lumitaw ang isang lalaking may maamong muka at matatalinong mata. Si Marcus, isang abogado at kaibigan ni Elena na naging katuwang niya sa pagpapalago ng kanyang pundasyon. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsa at isang matamis na ngiti na laging nagpaparamdam kay Catherine na siya ay mahalaga. Dahan-dahang inabot ni Marcus ang isa sa mga tasa at sa sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Catherine ang isang banayad na kuryente ng pag-asa, isang uri ng pagmamahal na hindi mapanira, hindi mapangangkin, kundi mapagpalaya at may respeto. Walang kailangang sabihin, ang bawat tinginan nila ay sapat na upang ipahayag ang isang bukas na puno ng posibilidad. Habang pinagmamasdan ni Catherine ang paglubog ng araw,
na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Isang malalim na pagninilay ang bumalot sa kanyang kaisipan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala sa kanya, kundi ang makita ang kanyang sarili na malaya, masaya at buo muli. Ang korona ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung sino ang lalaking pipili sa kanya, kundi sa kanyang sariling lakas na piliin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkaguho. Ngumiti siya sa kawalan, isang ngiting puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang 15 taon ng dilim ay napalitan na ng isang walang hanggang umaga dahil sa wakas, nahanap na ni Catherine ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, ang mahalin ng sarili at maging inspirasyon sa bawat babaeng nangarap na muling makalipad.